Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung bakit nga ba takot na takot yung mga ibang mga namumuno sa batas natin or dito sa gobyerno, no, na ipatupad or magkaroon ulit at ibalik muli ang pagkakaroon ng death penalty dito sa Pilipinas. So yan po yung atin hihimay-himayin sa vlog natin na pag-uusapan natin ngayon. So without further ado, umpisa na natin to. Let's go! So ito nga mga kaibigan, no, meron kasing pros and cons sa pagpapatupad ng death penalty, especially dito sa bansa natin sa Pilipinas. Though, meron talaga mga ibang bansa na meron talaga silang death penalty na nakatulong talaga ng malaki sa kaligtasan ng mga mamamayan ng kanilang bansa. Mas umunlad yung kanilang bansa. Pero ngayon, yun sa pros and cons mo tayo, mamaya tatalon tayo doon. So sabi dito, matinding parusa sa heinous crimes. Naniniwala ang iba na nararapat lamang ang pinakamabigat na parusa sa mga krimeng tulad ng rape, murder, at drug trafficking. Totoo naman yun mga kaibigan. May mga bansa talaga na pag nakagawa ng ganitong mga krimen, is talagang death penalty talaga ang kapalit nito based sa nagawa nila. Pagkatapos, hindi nga lang yun pati mga nakawan sa gobyerno natin, especially sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Kaya madami talagang umaalma kasi nga alam nila na pati yung mga nakaupo or maraming mga nakapwesto ngayon sa government ang pwedeng mahatulan ng death penalty. Ito yung cons niya, paglabag sa karapatang pantao. Tinuturing ito bilang pagkitil sa karapatang mabuhay. Isang pangunahing karapatan ng isang tao. Yun siya, mga kaibigan. Pero yun nga, madami pa rin kasi talaga yung mga nabibiktima ng mga masasamang tao na ito. Alam niyo naman yung mga krimen na nangyayari dito sa Pilipinas. Tapos, yung ibang mambabata, sasabihin nila, nasan yung human rights para sa taong para sa kriminal? Ang tanong naman din, nasan din ang human rights sa mga taong nabiktima ng masasamang taong ito? Sa akin, on my own side, mas parang gusto ko rin talaga na magkaroon ng death penalty dito sa Pilipinas kasi sa tingin ko, sa nakikita ko at based din sa na-experience ko sa ibang bansa, mas bababa talaga yung ng krimen sa Pilipinas. Mas maraming taong matatakot na gumawa ng mga kalokohan, ng krimen, at ng kung ano-ano pang masamang gawain. Yun yung na-experience ko nung nasa Saudi pa ako. As in, napakababa ng krimen doon. Okay? So ito pa, panakot sa kriminalidad. Yan nga, madaming mga taong masama na gumagawa ng krimen ang matatakot pag nagkaroon na ng death penalty dito sa Pilipinas. May paniniwala na ang takot sa kamatayan ay makakapigil sa iba na gumawa ng mabibigat na krimen. Yun nga, gaya ng sabi ko mga kanina, nung nanggaling ako sa Middle East. Nagtrabaho ko doon ng 4 na taon. So yun ang nakita ko talaga kung bakit kahit na maglakad ka doon ng gabi, yung mga gold shop nga doon mga kaibigan doon na lang walang mga security guard. As in, open lang talaga yung mga tindahan nila. Hindi katulad dito sa Pilipinas, may mga guard na nga, hino-hold up pa. Di ba? So isa yun sa patunay na magandang maibalik din talaga yung death penalty dito sa Pilipinas. Ito yung cons na sinasabi nila. Hindi na patunayang epektibo yung pagkakaroon ng ganun. Maaring maraming pag-aaral ang nagsasabing walang malinaw na ebidensya na nakakabawas ito ng krimen. Yan ang sinasabi ng mga natatakot sa death penalty kasi nga alam nilang pati sila ay gumagawa ng krimen. Hindi yung sinasabi kong krimen guys na pagkitil ng buhay ng ibang tao, pati yung pagnanakaw. Pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya nga sabi ko nga, pag nagkaroon tayo nito, maraming mga nakaupo sa gobyerno ang pwedeng mapatawan ng ganitong parusa. Okay? Ito pinag-uusapan natin ngayon talagang sensitive talaga.
Kaya be aware po sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Ito pa yung pros mga kaibigan. Hustisya para sa mga biktima. Para sa ibang pamilya ng biktima, ang death penalty ay nakikitang ganap na hustisya. Totoo po yun mga kaibigan. Ang dami nang nangyaring krimen sa Pilipinas na talagang brutal talaga ang ginawa sa tao. Katulad lang ang patuan. Kung maaalala niyo yung video na yun, na kumalat talaga. So kawawa talaga yung nurse doon na babae na binaboy ng maraming kalalakihan. Hindi man din niya nahabol talaga yung mga tao na yun. So yun ang nakakalungkot. Kaya maganda talaga na meron talagang death penalty talaga dito sa Pilipinas. Ito yung cons daw, sinasabi nila, posibilidad na maling hatol. Kapag inosente ang nahatulan, hindi na ito maaaring itama kapag naisakatuparan ang parusa. Totoo po yun mga kaibigan. Kaya nga dapat linisin din muna. Tanggalin muna yung mga taong mapagsamantala sa kapangyarihan. Especially mga nakaupo. Ngayon ang dami. Di ba? Meron nga dyan na sa ombudsman pa yung anak niya nahulihan ng maraming droga pero walang nangyari. Kasi nga nakaupo siya. May kapangyarihan siya. Di ba? So yun ang nakakalungkot. At maraming gumagawa ng mga ganun naman yung mga talaga, yung mga tiwali talaga eh. Kaya yun talaga dapat yung mga mawala sa gobyerno na hindi karapat-dapat at walang mga malasakit talaga para sa bayan. Ayaw nilang umunlad talaga yung buong Pilipinas. Ang gusto lang nila, yung sariling bulsa lang nila ang umangat. Nakakapanghinayang na dami nagsasabi talaga na mayaman talaga ang Pilipinas. Pero yun nga lang talaga, marami lang talagang kurakot na nakaupo sa gobyerno natin. Pero we're looking forward na mababago rin yan at may mga papalit na mga matitinong mambabatas at mga leader ng bansa natin. Ito pa yung pros. Pagpapakita ng lakas ng batas. Totoo yan mga kaibigan. Pinapakita raw nito na seryoso ang Estado sa paglaban sa krimen. Napakaganda po talaga niyan. At ang cons naman na sinasabi na mahirap ang madalas tamaan. Mas lantad sa parusang ito ang mga walang kakayahang kumuha ng mahusay na abogado. Okay? Isa rin yun mga kaibigan. Pero gaya nga yan ng sinasabi ko nung kanina lang, kung matatanggal lahat ng mga tiwali sa taas, at wala rin mangyayaring ganito kung wala ring papasok sa mga ginagawa nilang alokohan. Tandaan natin, ang walang mangyayaring mga paghahatol ng kamatayan ito sa mga tao kung, di ba, ang mga tao rin naiiwas mismo sa mga ganitong gawain. Di ba? Yun lang naman yun eh. Pag gumawa ka ng mali, asahan mo, meron yung kapalit. Okay? Pag gumawa ka ng tama, ba't ka matatakot sa death penalty? Kung alam mo rin sa sarili mo, at hindi ka nakikipag-connect sa mga taong gumagawa ng mali. Yung mamumuhay ka lang ng tahimik, payapa, patas. Yun po yun mga kaibigan. Napakadali lang nun. So, ibig sabihin, pag mga nagsasabi ng magento, gumagawa din talaga sila ng mali. Okay? So, kung katulad ng maraming Pilipino, na talagang hindi naman din sila kumukunik sa mga taong gumagawa ng mga katiwalian, ba't sila matatakot? At paano rin sila may dadawit kung wala rin silang patunay or ebidensya? At sa madaling salita, mas maganda mamuhay ka na lang ng payapa. Huwag ka nang makihalo sa mga taong gustong gumawa ng mga kalokohan at krimen. Diba? Yun lang yun para mas safe, mas payapa ang Pilipinas. Ito pa. Pagbawas sa gastos ng habang buhay na pagkakakulong. Totoo yun. Less din ngayon. Ang daming mga preso sa Pilipinas kasi nga hindi sila takot makulong. Kasi nga hindi sila namamatay. Dahil ang nangyayari pa yung pag sa loob ng kulungan, VIP pa sila. Libre kain kahit walang trabaho. Diba? So, nung mga nakaraang video, mga balita, nung ilang taon na rin ang lumipas, na ang dami palang mga VIP sa loob ng kulungan. Ng believe it.
Di ba? Lahat tayo na tungay natin. At doon pa nga, yung naging factory ng mga droga at that time. So yun, mas maganda yung kung meron talaga mawawala talaga yung mga krimen. Kasi ang nangyayari pa yan ito sabi-sabi lang itong mga kaibigan, meron pa nga mga nakakulong na ipinapalabas ng mga matataas sa gobyerno, tapos uutusan lang nila para gumawa ng krimen. Yun ang nakakatakot mga kaibigan. Siyempre, hindi mo mahahabol yun at hindi mo na rin makikita kasi nga nasa loob, tinatago. Di ba? Ito yung konsya mas magastos sa katotohanan. Ang death penalty cases ay mas mahal dahil sa mahabang apila at proseso ng korte. So, dito di ko sila magets dito Ano ba mas magastos? Yung ilang taon mo, 40 years mo or 50 years mo pakakainin yung isang tao na, at buti sana kung isang tao lang yan sa kulungan. Ang dami niyan sa loob ng kulungan kaysa sa proseso. 'Di ba? So, yun lang, lang na may mga talaga na tao na takot talaga sa death penalty. Pero kay mga kaibigan, ano ba yung point of view nyo pagdating sa death penalty? At kung bakit nga ba takot yung mga ibang kapwa natin Pilipino sa death penalty? Kayo, ano yung thoughts ninyo? Approve ba kayo na magkaroon ng death penalty ulit dito sa ating bansa? Or kung hindi, i-comment nyo sa baba. No? Ayan, so wala po tayong hatreds dito mga kaibigan. Doon lang tayo sa maayos na pananaw na sa nakikita natin makakatulong talaga ng malaki sa bansa natin at sa bawat Pilipino. Yung kaligtasan sa araw-araw, sa gabi, di ba? Unlike sa mga nangyayari ngayon, marami nang nakawan sa paligid, krimen, dami na hindi nakokontrol simula nung itong bagong administrasyon ng Pilipinas. So yun mga kaibigan, once again maraming salamat ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa mga ina-upload natin videos dito sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, isupport nyo rin po yung Facebook page po natin at yung ating TikTok account. So guys, see you on my next vlog. Bye!